Hello, hello, hello! Welcome back sa ating YouTube channel, mga Kapinas Outsider! So, huwag kalimutang mag-like and subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa ating mga balita o reaction videos. So, uulitin ko, makikimarites lang tayo. Chika-chika lang. So, wag na natin patagalin. Manood na tayo, okay? 1, 2, 3. Go! Ito basahin natin yung banato ng ating Vice Presidente. Ayan po. Sabi niya dito, open letter to Romel Marbil. Naku po, patay ka Romel Marbil. Nakita mo ngayon ang tikas ng aming Vice Presidente. Romel! Malupit ito. Tinawag kang Romel. Noong lumabas ang issue ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito nakakaapekto sa aking trabaho. Bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas, hangad ko sana na matapos na ang usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ng ating bansa na higit na mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Sa madaling salita, sige na. Mas importante ang mga issue sa lipunan, magbibigay na ako, ayun na humbala. Sige, kung yan ang iyong desisyon. PNP chief. Mas mahalaga yung mga problema tulad ng baha, gutom, taas ng presyo ng bilihin, korupsyon, kaliwat kanan. Mas mahalaga yan, issue na yan kaysa sa protection ko. Sa madaling salita, hindi ho naging makasarili ang ating Vice Presidente. Sabi niya, sige, okay na yan. Subalit, tila, datapwat, subalit. Naku, ito matindi. Pag may mga subalit pero, yan ang iingatan ninyo mga asawa. Hindi, walang biro Pag sinabing, sige na, okay lang mag-overtime ka sa trabaho. Ganyan, okay yan. O, diba, ikaw naman, uy, okay daw, sabi ng aking baby, ang aking honey, ang aking sweetheart. Sabi niya, okay daw mag-overtime. Pero wag mong kakalimutan, pag sinundan niya ng pero, subalit! Yan ang pag-iingatan mo yung mga susunod na sasabihin. Subalit! Kailangan mayat-maya naka-video call. Di ba? Kaya para ka reporter ngayon. Nandito na ako. Ganyan, reporter. Ganyan, kilala ko yun. Alam ko yung mga karakas na mga ilan sa Banateros yung mga panay report sa mga asawa. Ay, sa mga asawa. Sa asawa lang bala. Sa asawa. Hindi, totoo, di ba? Pag may subalit, tatapot, ganyan, napakahirap po niyan. Mahirap po yung mga ganyan. Ibig sabihin, may kasunod na matindi. At ito nga sinabi, subalit, tila nakatatlong interview ka na patungkol sa akin. Naku, panay ang interview nito. Aba, siguro ito, sa tingin ko, bata ito ni interview king na si Abalos. Sa isang banda, naintindihan kita sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling na magkaroon ng sari-saring kwento at dahilan. Naku po, nandiyan na, binanata ka na, sinungaling ka daw, nagsisinungaling ka daw, na magkaroon ng sari-saring kwento at dahilan. Naku, si Madam Sara parang sanay sa mga taong nagsisinungaling. Siyempre, nasa politika ka. Pero hindi ka na maatim ang tuloy-tuloy na paninlinlang sa aking mga kababayan. Sabi niya, okay lang kung magsisinungaling ka sa akin. Ayos lang. Kaya lang, kung gagawin mong pampubliko ang kasinungalingan mo at ang taong bayan na ang nakakadinig nito, hindi ko yan pahihintulutan. Huwag mong sirain ang taong bayan sa pamamagitan ng kasinungalingan mo. Yan ang sinasabi ni VP Sara Duterte. Alam mo si VP Sara Duterte dito sa letter dyan to, parang halatang-halatang hindi siya selfish, no? Hindi, totoo. Talaga mararamdaman mo na, okay lang, sige, sirain mo ko. Okay lang, banatan mo ko. Huwag mo lang isa publiko dahil nasisira na yung bayan natin sa kasinungalingan mo. Laging ganun siya Pag bayan na tinatamaan, papalag na siya. Kung sarili lang niya, walang problema. Politiko yan, sana yan. At tandaan ninyo, anak ni Pangulong Duterte yan. Kaya nga kung papansin niyo 2016 to 2022, sa daming kasinungalingan ni Robredo, yung vice presidente nun.
Di ba? Hindi ko yan pumapalag eh. Di ba? Kasi ano lang parte yan ng trabaho ng presidente. Pero ito, hindi naman tama kung magsisinungaling ka na sa bayan, di ba? Sabi niya, ulitin ko, wala akong problema sa pagbawi sa mga PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Walang problema, ayos lang. Yung bawasan mo ang aking personal security. Kaya ako magtrabaho ng walang security. Kaya kong magtrabaho ng walang security. Ibig sabihin, sige lang, kahit walang security, lalaban ako. Nananampal nga ako ng sheriff eh. No. Yan sabi ni Bibi Sara Duterte. Ngunit, may problema ako sa mga kasinungalingang ipinahayag sa taong bayan. Yun talagang, yun eh. Nagagalit talaga si Bibi Sara Duterte pagka sinungaling ka sa taong bayan. Yan. Lalo na kung ang mga kasinungalingan nito ay mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan. Nako! Pangit naman yun. Kasi kung ganun, martial law na? Sabagay, medyo may pagka. Hindi nga lang dinideclare. Pero parang sinasabi niya, okay lang sana kung ikaw ay isang ordinaryong Pilipino. Mga kalalakihan dyan na mahilig magsinungaling. O mga babaeng maharot na mahilig magsinungaling sa mga jowa. Okay lang. Pero hindi Ikaw ay pinakamataas na opisyal ng kapulisan. And yet, todo ka sungaling. Dapat sungaling ang tawag sa iyo Mahilig magsinungaling. Isa-isain ko. Ayan na, patay tayo dyan. Eto, yari ka sa isang abogadang napakatalino. Inisa-isa niya. Ang Vice President Protection Division, BPPD, na lalim sa PSPG, ayon sa utos ng NAPOLCOM, ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ng mga tulad mo ang security ko at mga susunod na vice presidente ng bansa. So, ginawa daw yung VPPD para sa seguridad ng vice president, hindi lang niya, kundi na mga susunod. At isinailalim to sa loob ng PSPG. Para hindi pakialaman ng tulad mo. Yun ang sinabi niya. Naku, malupit. Kasi tama nga naman, di ba? Minsan ang kalaban mo, mismong kapulisan. Minsan lang naman. Katulad mo. Malinaw ito sa mga dokumento ng NAPOLCOM at PNP. Ayan, sundan natin. Yan, una yon. Bakit mo pinakailaman? Kahit ayon sa batas na sinabi ng NAPOLCOM, bawal mong pakialaman yan. Ang NAPOLCOM po, ang pagkakaalam ko dyan, ay ang mga naandyan ay sibilyan. Yung mga pinuno dyan, alam ko, dating pulis na naging sibilyan na. Kasi sa ating konstitusyon, para maalaman ninyo, na mas mataas ang kapangyarihan ng sibilyan kaysa sa kapulisan. Tandaan natin yun. Kaya sinasala-alim ng ang PNP sa NAPOLCOM. Yan ang ating tatandaan, di ba? Number 2, kasinungalingan. He said local police also augment Duterte's security every time she visit province. Ibig sabihin, sa Tagalog, anyway, pag pumupunta naman sa isang lugar, may mga local police naman na nagsisecure sa kanya Pero alam naman po natin, ibang usapan yung ganun yung local police. Sila mag-a-assist lang sakasakali. Pero ang sabi nga dito, kaya nga may BPPD para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng local na pulis. Yun! Perfect! Bakit kanyo? Kasi tama nga naman yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Yung local police, ang trabaho niyan yung local peace and order. Pero kung yung local police, inistorbo mo na para lang may dadalaw na opisyal, siyempre makakaligtaan yan yung mga peace and order sa lugar nila. Kaya nga meron ng BPPD para wala ng hablutan. Ibig sabihin, kayo mga 10, sa presinto na to, 10 sa presinto na yon, magpunta kayo dun sa event para bantayan. Para wala ng ganon, meron ng sarili ang Vice President. Yun yung sinasabi niya. Pero, siyempre, yun ang dinahilan mo na meron namang local police na napaka-kasinungalingan. Pangatlo, na kasinungalingan ni Marbil. We requested the Office of the Vice President for a possible
pull out of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground sa NCR, and they agreed. Sabi mo, Marbil, makinig ka. Sabi mo, pumayag ang Office of the Vice President. Ito ang pinuno ng Office of the Vice President, nagsasabing wala kang sinabing ganun. Hindi ka nagpaalam. Ayun, sabi niya, walang request na nangyari. O, sinungaling. Naku po. Sinungaling. Sigaw nga tayo ng sinungaling. Sinungaling. O, di ba? Sinungaling ka pala. Kasi ito mismo dinideny ng pinuno ng Office of the Vice President. Ang Vice President mismo nagsabi, wala kang hinihinging request. Sinabihan lamang ng PSPG ang OBP na kunin nila ang mga personnel. Ibig sabihin, hindi nagpaalam, sinabing, amin na kayo, balik na kayo dito. Back to barracks na kayo. Recall na kayo. Oh, sabi nga ni BP, hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Naku po, batas. Naku, PNP Chief Marbil, ikaw pala ang batas. Alam mo yung huling umasta ng batas nung panahon ni Marcos Sr.? Sige lang, tuloy mo lang yan. Sige lang, tuloy mo lang. Tingnan natin kung saan ka pupulutin in the future. Tanda mo hanggang February ka lang. Huwag kang feeling batas. Sumunod ka sa batas! Galit si Banatbay. Hindi totoo naman eh. Di ba? PNP Chief Marbil, akala mo kung sino kang batas eh. Oh, sabi nito, hindi na kami nakipagtayo. Ikaw naman ay asunod dito lumabas. Ito pala, asunod nito ay lumabas na relief order na inutos mo. Lumabas na daw yung relief order. Wala nang sabi-sabi, galing sa'yo, pirmado mo, ikaw mismo. Ito ay based na rin sa dokumento ng PNP. So, utos mo. Inutusan mo lang, hindi ka nagpaalam. Na sinasabi mo. Sana hindi mo nila sinabi na nagpaalam ka. Hindi, ganyan kasi yung palusot ng mga asawa minsan eh. Yung mga asawa, medyo manunumbat pa yan eh. Di ba? Nagpaalam naman ako, sabi mo. Oh, di ba? Pinapaalam naman ako sa iyo na malilate ako Eh, syempre, yung babae minsan na dahil sa dami ng gawain sa bahay, hindi niya na alam kung ano nasabi niya, kaya tuloy magpapalusot ngayon si asawa. Di ba nagpaalam naman ako, may paganon-ganon pa. Kaya lang, may CCTV sa bahay. Ni-review nung asawa, sabi niya, sandali. Wala kang paalam hindi ka naman nagsabi na na malilate ka ng pag-uwi. Ano sinasabi mo? Napakasinungaling mo! Sabi, sinampal ng kaliwat kanan, di ba? Buti dito may dokumento ang Office of the Vice President na wala kang sinasabing walang pumapayag sa Office of the Vice President at inutos mo. Hindi kayo nagpaalam. Huwag kang imbentutay, Sabi number 4, sinungaling number 4. Naku, malupit na. Malupit, pang-4 pa lang to, pero madugo na to. We don't see any threat against the Vice President, so we need to reduce the people. If they want more, then we will add if they request it. Wala daw threat. We will add if they request it. Ano sagot ng ating Vice Presidente? Hindi ba't merong malisyosong pagpapalabas ng video footage ko nung ako'y nasa NAIA? Tama? Sabi dito, kuha sa isang lugar kung saan pawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling mga tao ang maaaring nandun. Tandaan ninyo. Ito, dito tayo nagkakabukingan sa kasinungalingan natin Siyempre, Vice President yan. Iba ang daan yan kumpara doon sa mga pribadong mananakay. So definitely yung dadaanan niyan, yung mga personnel lang ng nakakakita, personnel lang ng airport. Bakit lumabas yung CCTV o yung picture? Ito pa masama, Sabi nga dito, hindi na baling ako. Walang problema kung ako lang. Di ba? Ngunit nakakuha na isa publiko rin sa naturang video ang aking asawa at mga minor de edad na anak na naging isang malaking banta sa kanilang seguridad. Human rights, dapat ito yung chinecheck nyo. Mga ganyan-ganyang... Wala na to. Mukhang hinahokus-pokus na to
Ano? Hindi kasi wala namang problema talaga kung siya lang dahil pampubliko siya, yun ang sinasabi niya na opisyal. Pero yung isasama mong pribadong asawa at pribadong anak, naku, minor yan. Hindi mo dapat kinukuhanan at ilalabas mo ang video niyan. Paano kung kaya nga hindi niya nilalabas-labas di ba? Yung mga anak niya at saka yung kanyang asawa. Kasi siyempre, sometimes kasi ganyan yung mga kriminal. Di ba yung sa mga napapanood natin yung sa mga drug syndicate sa ibang bansa, kung hindi makuha yung mismong tao, yung mga mahal niya sa buhay, kasi tanda natin, yun yung weakness ng isang tao, yung mga mahal niya sa buhay ang titirahin di ba? Kaya nga ginagawang pribado yan, hindi pinapakita, and yet eto, may naglabas mula sa airport. Sabihin, pamunuan ng airport. Sa madaling salita, ibig sabihin po niyan, may threat. Merong kalaban si VP Sara Duterte na nasa loob ng muntikan ko na sabihin putang ina Sa totoo lang, muntikan ko na sabihin yun. Ayoko sabihin yun kasi ayoko na magmura. May mga nanunod tayong taga kay OJC dito Ayoko na sabihin sana yung putang ina mga nasa gobyerno Ayoko sabihin yun, pasensya na, hindi ko na sasabihin yun. Masama ho yung ganun pero ibig sabihin, meron talagang mga kalaban si VP Sara Duterte na nasa loob ng hindi ko na sinabi sabi ko sa'yo, hindi ko sasabihin nasa loob ng gobyerno na ito. Pwede ko ba sabihin yawa na lang? Kasi mas magandang pakinggan yun Yawak na sa gobyerno di ba? Isa yun. Bukod pa rito, kamakailan lang ay nagtungo rin ang mga operatiba ng PNP sa lugar ko. Ako po. Naku, hindi maganda to. Nagtungo daw sa bahay niya. Nilusob ang bahay niya. Naku po. Nilusob. Nakatira doon upang mag-casing. Ibig sabihin, kunwari, casing, titingnan. Anong kalokohan yan? Nilusob na mga PNP, mga pulis, yung bahay niya, pinuntahan. Para mag-casing kuno-kuno. Ano yung casing nyo dyan? Pilit pang inaalam ko na saan mismo ang bahay na inuupahan ko. Naku po. Alam mo, napakano niyan, pribado niyan. Hindi tama yan, PNP chief. Hindi tama. Napuntahan ng PNP at alamin kung nasa ng bahay ng tinitira ng Vice President. Tandaan ninyo, may security threat yan. Hindi tama yan, inaalam ninyo kung saan nakatira ang pamilya ng ating Vice Presidente. Naku po. Yan kung saan rin nakatira ang aking mga anak. PNP chief, bakit nyo dapat may managot dito. Dapat may managot dito. Bakit nyo pinapayagan ng mga pulis na mag-casing gulo para alamin kung saan nakatira mga anak? Bakit to? Anong plano nyo? Hindi, nagtatanong lang. Ano ang plano ninyo? Bakit ninyo pinuntahan yung bahay at nilusob nyo at inaalam ninyo yung kung saan nakatira mga anak ni Vice President? Hindi na maganda ito. Hindi na maganda ito. Below the belt na ho ito. Wag ho kayo namumulitikan ng ganyan. Below the belt na ho ito. Wag nyong antayin. Maggalit ang taong bayan sa paka-abusong ginagawa ninyo. Wag nyong antayin yan, sir. Wag nyong antayin. Hindi ho lahat ng mga Pilipino ay tanga. At higit sa lahat, ang mga kapulisan ay hindi ho lahat ay sunod-sunuran lang sa maling utos. Hindi tama yan, sir. Sabi nga dito, kung hindi ito napigilan ng mga nagmamagandang loob na opisyal ng Homeowners Association, hindi ko alam kung ano pa ang maaaring mangyari. Buti na lang daw. Buti na lang daw. Buti na lang. Pinigilan ng mga concerned homeowners. Siguro sa Davao ito. Kasi mga concerned homeowners, di natin alam. Di ba? Kung hindi daw nila pinigilan at sinabi nilang, "Oy, pribado ito." Kasi tandaan niyo, ang pulis, bawal lumulusob sa subdivision without a warrant. Search warrant o di kaya warrant of arrest o arrest warrant. Bawal po yun na pupunta sa subdivision na walang dala-dala. Bawal ho yun. Nasa batas po yan. Alam niyo ho yan, sir, di ba? Alam niyo ho yan.
Hindi ko kayo pwedeng basta-basta pumasok doon. Kailangan husgado ang mag-i-issue sa inyo. Buti na lang matatalino mga taga-homeowners na yan, kung saan man yan. Kung hindi, sabi nga ni BP Sara Duterte, hindi niya alam kung ano pa nangyari. Casing ba yan o kidnapping ang mangyayari? Hindi natin alam, ha? Iyan nga yung tinatanong ni BP Sara Duterte. Naku po, PNP Chief Marbil, malinaw po yan. Ako, ang tanong ko nga dito, Secretary Abalos, may alam ka ba dito? Ikaw ba may kagagawa nito dahil nasa ilalim mo ang PNP? Secretary Abalos? Ikaw ba inutusan? O you are maglilinis kamay ka dyan, hugas kamay, ika nga. Nasasabihin mo wala ka namang inutos na ganyan. Ano talaga, Secretary Abalos? Hugas kamay? O ikaw ang mastermind? Baka ikaw ang Panginoon ni Batas. Nako. Alam kaya ito ng presidente? Yun ang tanong. Mr. Marcos, alam niyo po ba ang ginagawa ng bata ninyo na panggigipit kay BP Sara Duterte na inyong kapartner? Alam niyo po ba? O sasabihin niyo na naman wala na naman kayong alam? Ano pa alam niyo, sir, kung wala na naman kayo alam dito? Ako nagtatanong lang, sir, ha? Ako kasi pakiramdam ko, may gumagalaw sa ilalim. Merong nagmamagaling, may sumisip-sip sa ilalim. Na nalulusutan etong si Mr. President. Mr. President, anong ginagawa ninyo? Bakit nyo pinapaintulutan o di kaya bakit nakakadaan sa inyo to ng walang kaalam-alam kayo? Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo? Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa mga external elements like mga kaaway sa labas, NPA, komunista, mga kriminal, yun. Hindi ba threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Naku po, harassment po ito. Naku. Hinaharas daw, naku. Ito, nagsalita na, ang BP presidente natin. Isa pa, sinabi mong walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personnel. Ano ba talaga? Wala na, yawa na talaga to, yawa. Alam mo, PNP Chief Marbil, dahil sa ang hilig mong magpa-presscon tulad ng Panginoon mo si Secretary Abalos, dahil sa hilig nyo mag-presscon, nahuhuli kayo sa sarili ninyong bibig. Diba? Sabi mo walang threat pero bakit pwede mag-request ng additional? Isa pa, sinabi nga walang threat. Ayun, inulit ko lang. Kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtira ka pa ng 45 na tauhan ng PNP na ikaw ang pumili? Nako. Delicates to mga brad, delicates to. Mga banateros, hindi tama to. Pumili siya ng sarili niya, tauhan niya, itinira niya. Ibig sabihin, lahat pala tinawag niya, ni-recall niya, tapos naglagay siya ng 45 na sariling tauhan niya. Alam mo, mahirap yan. Mahirap talaga to. Mukhang may hokus-pokus talaga to eh. Mahirap po yan, yung sarili mong tauhan ang ilalagay mo, yung wala yung loyalty sa'yo. Kung biglang ang utos manggaling sa... tapos sabihin, nako. Biglang, nako. Sino ba yung kalaban? Nako. Sino ba yung nag-casing? Di ba, PNP? Nako. Tapos biglang ganyan, ang ilalagay mo, sarili mong nako. Ako, ayoko mag-isip na masama, Ayoko mag-isip na masama, pero... sa ganitong lagay, hindi ka ba mapapaisip na masama? Hayop talaga, oo. Tandaan mo! Ayan, pagdating sa seguridad ng aking pamilya, ako ang makakapagsabi kung sino ang karapat-dapat, hindi ikaw. Batas ka lang, hindi ka Diyos. Yun! Dagdagan natin to. Batas ka lang, hindi ka Diyos.
Si Abalos andiyan. Ay, hindi. Walang ganun. Diba? Anong kalokohan to, Mr. Marbil? Anong kalokohan to? Diba? Tanggalin mo lahat ng mga loyal. O, ito, the relief was police visibility. Maganda sana ang hangarin kung totoo. Yun ang sabi ni VP Sara Duterte. Ngunit kaduda-duda na ang 38 sa 75 personnel na pinili ninyong masakop ng relief order ay mga pulis na mula sa Mindanao at pinapalipat sa National Capital Region na parang hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Sa madaling salita, akala ko ba para sa pagdagdag ng sa Mindanao. Pero bakit? Ayun. Pero bakit? Bakit kayo yung tinanggal ninyo ay hindi nyo naman inilagay sa Mindanao o Visayas? Bakit binalik nyo sa NCRPO? Ibig sabihin, talagang binak to barracks ninyo para, alam naman po natin yan eh. Kasi mga kababayan, pag ibinalik sa NCRPO, sa madaling salita, ang status niyan parang floating. Walang designated na itinambay lang. O, ibinalik lang sa barracks. Kung talagang kulang, edi sana, kung sana talagang kulang, edi sana inilagay nyo sa mga lugar na kulang ang pulis. Oh, marami diyan sa Mindanao. Oh, 'di ba? Hindi sa dito sa NCRPO, dito sa NCR, napakarami hong pulis dito. Oh, simula nang maging mayor ako ng 2010, nandiyan na ang issue ng kakulangan ng pulis, correct? Hindi mo mahahabol ang police to population ratio mo sa pagkuha ng security ko, correct? Hindi mo sabihin nun mula noon, ganyan na yan. Hindi mo mahabol yan. Ang kailangan ng PNP ay isang chief na makabagong pag-iisip. Ibig sabihin, makaluma ka. Gagamit na makabayang teknolohiyang drones, innovation at iba pa upang mabigyan ng solusyon ng issue ng peace and order. Sa madaling salita, yung utak mo, utak baryotic. Ibig sabihin, may pagkaluma. Nabubulok na. Sir, pakipulot at pakitapo na ho yan. Ako, mahirap po yan nabubulok ang utak. Kung sakasakali ito sinasabi ni VP Sara Duterte. Dapat meron kayong ibang diskarte, bagong diskarte. Yung mga lumang diskarte nyo, wala kayong magagawa dyan, yung dagdagan ng mga pulis. Hindi, ang kailangan dyan is magkaroon ng bagong pananaw, bagong mindset. Ika nga. Buti pa yung mga influencer. Yung mindset, iba. Simula nang maging mayor, ayun, tapos na pala yun. Ulit. Kung kaya ninyong ilagay sa alanganin ng aking seguridad, nag-aalala ko sa uri ng harassment na kaya ninyong gawin sa karaniwang taong bayan, correct? Kung kaya ninyong gawin sa vice presidente yan, na isang vice presidente binoto ng taong bayan na mas madami pang boto kaysa sa Pangulo, Ibig sabihin po nun, sir, paano kami mga ordinaryong Pilipino? Ito, seryosong bagay ito. PNP Chief Marbil, kaya nyo bang proteksyonan kaming mga Pilipino? Kasi kung hindi, mag-resign na kayo, sir. It's time for you to resign. Dahil kung ang isang vice president na supposedly hinalal ng taong bayan bilang representante rin nila, kaya nyong ganyanin, babuyin, kaya nyong pagsinungalingan, paano pa kaming mga ordinaryong Pilipino? Nako po. Tulad na lang ng intimidation sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy sa Davao City, Kamakay. Yun, correct. No wonder you can abuse etong mga authority na nandyan sa KOJC. Bakit to abuse? Masabi nating abuse. Yung iba nagtatago ng muka. Actually, karamihan sa kanila nagtatago ng muka. May personal tayong mga video niyan. Kahit ako, nung in-interview ko sila, nagtatago ng mga muka, yung mga pulis na yan. Ayaw magpakita ng pangalan. Ayaw sabihin kung saan sila alam mo yung kung saan yung kanilang pinaka-designation talaga, kung saan ba silang presinto, saang istasyon o saang mang silang kampo. Wala man lang letter order, hindi man lang nagpakita ng
mga police ID kung talagang, alam mo, wala namang problema. Oh. Police po kami, ito po ID namin. Oh. Magbabanday kami. Kaya lang, abuse po yung ginagawa ng mga ilang kapulisan na wala akong pagpapakita ng ganyan. Ganun nyo eh. Kaya nga sabi ni VP Sara Duterte, kung kaya nyong gawin sa akin to, no wonder, kaya nyong gawin sa mga, tandaan ninyo ha, it's not the issue of Pastor Kibuloy. Hanap kayo ng hanap dyan. Ilang beses nyo na nilusob yan, wala namang kinahanap. Sino na ngayon ang hinaharas nyo dyan? Yung mga ordinaryong membro o Pilipino ng KOJC. Mga kabataan. Ang dami ho mga bata ho dyan. Ha? Grabe ho. Kasi bakit to? Bahay ho yan eh. Yung KOJC, it's like meron silang parang sariling ano dyan eh. Community. Ganon. Nandyan din, may eskwelahan. Ibig sabihin, may mga kabataan talaga dyan. Eskwelahan ho yan. Naturalmente. Nadidisturb na nga yung mga school nila. Ayaw na nung ibang mga magulang na mag-enroll. Dahil, mantakin mo, may mga nakapatig na walang mga pangalan. Walang pangalan, ha? Oh, nakatakip ang mga plate number ng mga sasakyan. Tapos nakatakip ang muka sa harap ng eskwelahan at bahay, ha? Kasi parang subdivision na yan. Maliit na, hindi ko alam kung gaano kalaki yan, eh. Basta parang subdivision yan na may mga bahay at mga nakatira dyan. Ang tawag nga din, kingdom citizen nga ang tawag nila dyan, eh. Ina-abuse ninyo daw, sabi ni VP Sara Duterte, kung kaya nyong gawin yung intimidation na ganyan. Naku po. Kaya nga PNP chief ang tanong eh. Eto, tanong lang po ito ha. Why are you allowing the abuse of some of your personnel? Why? Kasi abuse po yung ano eh, intimidation po yung ginagawa ninyong ginagawa ng ilang kapulisan na hindi pagpapakita ng identity. Intimidation po yun. Oh. Sorry sir ha. Kung kasi sa tingin ko isang pang-aabuso ito ng authority. Oh. Ito pa, tuloy natin. Oh. Ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos na kung mag-resign sa DepEd, pagkatapos kung ihambing ang SONA sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang cocaine video. Mga kababayan, kita nyo naman of series of events. At ayan na nga mismo. Ito yung sinasabi natin. Tandaan ninyo, ang ano na una dito? Inihambing o yung mag-resign sa DepEd. Yan yung una. Okay? Pangalawa, yung sabi niyang designated survivor siya. Pangalawa yan. At ang latest, yung cocaine video. Ano sabi ko sa inyo? Ano sabi ng mga banateros? Diba? Ano sinabi nila? Yung mga banateros vloggers, ano sinabi nila? Ang sinabi nila, because of this video, na-trigger ang pulis. Ayan, kino-confirm ni VP Sara Duterte. Marami nagalit sa amin. Sinasabi namin bakit kami nagagalit sa paglabas ng video. Kasi nga po, maapektuhan ng mga Duterte. Mapagbibintangan sila ang may kagagawan. Dito, ang ganda ng sulat ni VP Sara Duterte. Oh. Una niyang ginawa, nag-resign sa DepEd. Pangalawa, yung designated survivor. Ang main trigger point ay yung cocaine video. That's why naslagay sa alanganin ang ating Vice Presidente. 'Di ba all along ito ang sinasabi ng Banateros vloggers. Kayong mga lipat tayo ng konti ng babanatan. Kayong mga bida-bida na gumagalaw nang wala sa kumpas. Wala sa otoridad ng Maisog at ni Pangulong Duterte. Kayong mga naglabas ng video dahil nagbida-bida kayo, dahil mga putang ina nyong mga vloggers kayo, gusto ninyong magkaroon lang ng views at kayo namang sumasalsal. Yang luka-lukang vlogger na yan. Yung mga vlogger na naandi dito, na gumagamit dyan sa video na yan, kayo ang dahilan kung bakit natanggalan ng security ang ating Vice Presidente. Ayan nakasulat na. That triggered. Nakasulat na. Hindi kami nagsabi, nakasulat na. So tama pala yung sinasabi ng Banateros all along.
Di ba? Na because of this, ewan ko. Alam nyo, paulit-ulit namin sinasabi, hindi naman, kami naniniwala. Kaya nga kami hindi nagpabudol, katulad nyo eh. 2022, hindi kami nagpabudol eh. Bakit? Naniwala kami sa sinabi ni Pangulong Duterte noong time na yon. Oh. Naniniwala kami. Doon sa sinabi niya about Marcos and tungkol sa kanyang paggamit. Naniwala kami kay kay Pangulong Duterte noon, kaya hindi kami bumoto at nangampan niya. Kayong mga hindi naniwala noon, na kailangan nyo pa ng video to be convinced. Akala ninyo makakabuti itong video, nakasama ho yung video. Kasi kung hindi nyo sana binitin-bitin yan at pinagluroan at pinagsasalsal nyo na yan para kumita yung mga channel ninyo at nilabas nyo na noon pa yan, di sana hindi napagbintangan ng mga Duterte. Kayo, mga gago kayo. Mga gago kayo talaga eh. Inilabas ninyo after. Yung talaga itiniming ninyo para mas matindi ang pagsalsal nyo sa mga channel ninyo. Kaya ako naniniwala ko. Naniniwala ko eh. Yung mga vlogger na yan, mga Trojan horse yan. Aside from Trojan horse, mga for the views yan, they are not really concerned of Duterte. Kaya kayong mga follower niya, mga vlogger na yan, you are not supposed to be called Duterte supporter. You do not support Duterte because nilalagay nyo sa alanganin ng mga Duterte. Hindi nyo mahal ang mga Duterte. Ang mahal nyo lang ay yung sarili ninyo. Aminin nyo na. Aminin nyo na, sarili nyo lang, pera nyo lang, views nyo lang. Aminin nyo na ang concern nyo ay political career ninyo. It's not really the Duterte. Mga animal kayo. If you are concerned with the Duterte, sana man lang nagsabi kayo, nagpaalam kayo, humingi kayo ng kumpas. Ang problema, gusto nyo kasi ng views, mga putang. O, ito na. Napalipatuloy ako ng banatan. Mga animal kasi ito, mga pretending to be Duterte supporter eh. Let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is. A clear case of political harassment. Ito'y malinaw na sa cloud ng relief order ay mga tauhan ng PNP na meron trust and confidence ko dahil kung hindi sila security ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula noong 2016 ay security ko pa mula noong 2007. Napaka-importante yan na dapat na nagsisecure sa iyo at pamilya mo kasi ipagkakatiwala mo yung buhay nila eh. Diba? Ipagkakatiwala mo yung buhay ng pamilya mo doon sa mga security mo. Kaya dapat importante dyan yung mga sigurado ka. Ito sinasabi niya, ang mga tinanggal mo, yung pa yung nag-secure kay PRRD noong 2016 at mula noong 2007 na mayor siya. It was obviously a targeted list and a targeted maneuver, nothing else. Masyado na atang mahaba ang sulat ko. Gusto ko lamang ay huwag mo na aking banggitin ng huwag mo ng pangalan ng banggitin ng pangalan ko sa mga pagpapa-interview mo. Unahin na natin ang pagtulong sa mga nabaha, pakikiramay sa mga namatayan at mga namamatayan na sakit darasal na kadagdagan ng mga araw, pagtutok sa hirapan at gutom. Marami pang ibang problema ng lipunan para sa bayan. Naku po. PS! Nako, yan ang pinakamahirap sa lahat, yung PS. Pag sinabing may PS, yan ang pinakamahirap, yung mga pahabol. Patay tayo dyan. Asahan mo ang sulat sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin dahil hanggang ngayon, talamak pa rin ang droga at krimen at nananatiling takot na mga Pilipino sa mga daan. Sana naman makatulong ito sa trabaho mo. Ako. At laging tandaan, para hindi magkabuhol-buhol ang kwento ay mo, laging magsabi ng totoo. Ha? Sabi, kung ayaw mo magkabulol-bulol yung mga sinasabi ninyo, magsabi ka na lang ng totoo. Be true, PNP Chief Marbil. Magpakatotoo ka. Magpakatotoo ka, yun ang hiling ng ating Vice Presidente. Huwag mo nang, alam mo, kung ikaw ay sumusunod lang sa order, magpakatotoo ka. I'm just following order. Tapos ang usapan. Nako, hindi na ako nakapag-comment. Hindi na ako nakapag-react. Feeling ko okay na to. Swak na tong mga reaction Banat Pie. Swak na.
Hindi yung ang dami mong palusot. Tandaan mo, etong kinakalaban mo ay isang abogado. Matalinong abogado, magaling na abogado. So alam niya yung galawang ganyan. Alam niya po. Hindi ka, wag kang basta-basta magpapalusot. Naku. Sigurado kung someday pagsisisihan niyo yung mga desisyon na yan. Di natin alam kung kakasuhan siya o ano. Excuse me po. Hindi natin alam, ha? Kaya nga sana po, Mr. Marbil, magising ka na. Magising ka na hindi ka forever PNP chief. Kung magawa mo man yan, at sa tingin mo, ikaw ay nasa tama, pero sa tingin ng mga ini-intimidate, o ito, lalo na si VP Sara Duterte, may balik yan. Sabi nga nila, di ba, digital ang karma. Wag ho tayong umapak ng kapwa natin, sir. Kasi kung kaya nyo apakan ng isang vice presidente, paano pa kami mga ordinaryong Pilipino? Paano nyo kami poproteksyonan kung ganyan kayo? At sabi nga ni VP Sara Duterte, umaastang parang batas. Tanda mo, hindi ka batas. By definition, you only execute what is sinasabi ng batas. Execute ka lang. Kaya nga kayo nasa executive branch. You only execute the law. Yun po yun. Hindi ho kayo yung the law. Sana sir, magising po kayo dito. Kasi pag hindi ho kayo magising, mamamayang Pilipino ang gigising sa inyo sa pamagitan ng pag-post at share ng mga video tulad nito. Baka sabihin na naman nila, Banat Bay, nangaano ka ng ng rebellion. Hindi po. Sa akin po, paulit-ulit ko sinasabi, ang totoong people power ay nasa social media. Yan ang totoong people power. Nasa social media. Kaya mga kababayan, i-like natin, i-share ang mga video tulad nito, subscribe, para kumalat. At ikalat po natin, kung pwede, i-share po mismo natin sa mga chat natin sa Facebook, sa mga kamag-anak natin, para makita nila kung anong ginagawang pang-aabuso ng kapulisan. Magkaroon tayo ng people power through social media. Sharing, liking, follow, post, subscribe, lahat po yan. Kasi, pinipigilan po tayo Yung mga rally na maisog, pinipigilan. Pero ito, karapatan natin to, freedom of expression natin, nasa social media. Sa social media, na ipanalo natin na isang Rodrigo Roa Duterte bilang presidente. Ngayon, tayo'y lalaban sa social media.